Sino ang kaibigan ni Zenon dati? Ano ba ang kanyang nakaraan? At bakit nga ba nagbago ang kanyang pananaw sa buhay at piniling maging devil sa kabila ng lahat? Yan ang ating pag-uusapan ngayon mga kaibigan, kaya naman wag na natin patagalin pa. Let's go! Naisip ni Langris na merong spell si Yuno na kayang tumalo kay Zenon, subalit kailangan muna nito mag-ipon ng mana at hindi magagawa ni Yuno umatake habang siya ay dumidepensa. Kaya naman upang matalo daw si Zenon ay kailangan ni Langris na guluhin ito, ngunit ang problema ay nagagawa lamang iwasan ni Langris ang atake ni Zenon sa tulong ng spell ni Yuno. Alam ni Langris na malayo ang lakas nilang dalawa ni Zenon kung kaya't imposible daw na makayanan niya ang 3 minuto, ngunit kinakailangan niya itong gawin. Wika ni Yuno ay si Langris daw ang pinakamalakas na special mage ng Clover Kingdom at alam niyang makakagawa ito ng paraan dahil hayaan na lamang daw ba siyang ituring na basura ni Zenon. Habang umatake si Zenon ay sinabi nito na alam na daw niya ang kayang gawin at hindi kayang gawin ng ating mga bida. Sa loob ng absolute space ni Zenon, karaniwan daw ay hindi makakagamit ng maayos ang isang tao ng kanilang magic, maliban lamang kung parehas kayo ng tinataglay na mana or kagaya ni Yuno na mahal ng mana, at ang panghuli daw ay isang special mage user na siyang na-master kung paano gumamit ng mana zone. Nagulat si Zenon nang makita niya ang kanyang mga buto ay natutunaw sa barrier na ginawa ni Langris at doon ay napagtanto niya na kahit maliit lamang daw ay nagawa ni Langris na makagawa ng sariling teritoryo sa loob ng kanyang magic spell. Natuwa si Yuno dahil alam niyang magagawa ito ni Langris at sagot naman ni Langris na oo naman, pero nakakairita pa rin daw si Yuno at kanyang naisip na noon ay ayaw niya talaga dito dahil nakita niyang parehas sila ng ugali at hindi niya daw naramdaman na matatalo siya ng isang katulad ni Yuno. Kaya naman sa present ay patuloy lamang dumidepensa si Langris kay Zenon, pero mahalata naman nating nahihirapan pa rin siya dito at sinabi ni Zenon na sa huli daw ay wala raw paraan upang makatake si Langris at wala rin daw silang spell na kayang tumalo sa kanya. Sa isip ni Langris ay napakalaki ng mana na meron si Zenon at hindi na raw siya makakatagal pa sa pagdepensa, kung kaya't sinabi niya kay Yuno na bilisan na raw nito at sagot naman ni Yuno na ginagawa niya na rin. Alam daw ni Langris na invisible na may tuturing ang kanyang special magic at hanggang siya raw ay nasa Golden Dawn ay mananatili pa rin daw na pinakamalakas ang kanilang grupo, subalit alam niya rin daw na iba ang lakas na meron si Yuno sapagkat ang ugali nitong ayaw matalo ang naging inspirasyon ng Golden Dawn upang mas maging malakas. Hindi man daw gustong sabihin ni Langris ito ay si Yuno nga daw ang tunay na vice captain ng kanilang grupo at sa mga oras na yun ay unti-unti nang nangihina si Langris hanggang sa nakapasok na nga ang bone magic ni Zenon. Wika ni Zenon sa bandang huli siya raw ay mas malakas kaysa kila Yuno at Langris at yun daw ang katotohanan, ngunit sa pagsugod ni Langris na maaaring tama daw ang sinabi nito, pero hindi raw ibig sabihin na sila ay aatras na sa laban sapagkat sila daw ay napapabilang sa pinakamalakas na grupo at itong araw ang Golden Dawn. Kahit nagawang makalapit ni Langris kay Zenon, sa bandang huli ay nawala na din ang kanyang barrier, subalit sa mga oras na yun ay napangiti si Yuno sapagkat ang magic na tatalo sa kalaban ay handa niya lang bitawan sa anumang oras. Nakatutok na ang pana ni Yuno kay Zenon at inaasinta talaga niya itong mabuti at sa kanyang pagbitaw ay binutas nito ang dibdib ni Zenon na walang kahirap-hirap. Napasukan ng dugo si Zenon at napabilib dahil sa sobrang bilis ng atake ni Yuno at hindi siya makapaniwala na magagawang makatagos ng pana sa kanyang katawan, kaya naman sinabi ni Yuno na ang kanilang pagiging matibay ang nanalo sa laban. Pinakita ang batang Zenon sa nakaraan kung saan sugatan ng kanyang mukha at tinanong siya nila Dante kung ano ang nangyari sa kanya dahil nakakaawa naman daw ang kanyang itsura. Sinabi ng isang kapatid ni Zenon na sila nga daw ay magkapareho at siya daw ay mas mainam na maging devil host kung kukumpara kay Banika at Dante. Habang binubugbog si Zenon ng 3 bata ay sinabi ng leader na ang kanyang tatay ay isang magic knights kung kaya't papatay niya daw ito, subalit isang flame magic ang nagpakita upang pigilan sila. Sinabi ng batang ito na ibang klaseng type lang ng magic ang meron si Zenon at nang makita ng 3 buling bata si Allen ay bigla na lamang silang nagtakbuhan at doon ay nagpakilala si Allen kay Zenon at sinabing mukhang mas malakas daw ang bone magic na meron ito. Magulo daw ang Spade Kingdom ngayon dahil sa rebellion na nagaganap at hindi pagtigil ng Diamond Kingdom sa pagsakop sa kanila, kung kaya't nais niya daw protektahan ng mga tao at maging ilaw ng pag-asa para sa kanila. Kaya naman si Allen daw ay magiging commander ng Magic Knights at biglang tumugon si Zenon na siya nga daw ay magiging commander din ng Magic Knights at doon na nagsimula ang pagiging magkariban lang dalawa sa pagiging commander ng Spade Kingdom. Sa araw-araw ay nagsimula na magsanay ang dalawa hanggang sa makuha nila ang kanilang Grimoire at sinabi ni Zenon sa kanyang kapatid na hindi siya interesado sa pagiging devil host. Napabilang sila Allen at Zenon sa 4th division ng kanilang army at maganda ang kanilang pinapakita bilang baguhan, mas lalo na si Zenon dahil isa raw itong henyo sa paggamit
ng mahika. Isang dungeon ang lumabas sa Spade Kingdom kung kaya't pinadala ang 4th Division upang imbestigahan ito at sinabi ni Allen na ngayon daw ay hindi siya magpapatalo sa kanilang misyon. Pagkatapos nun ay pinakita na lamang ang isang devil kung saan nakasild pala ito sa dungeon na kanilang pinuntahan at naisip ni Zeno na kung gusto niyang matalo ang devil ay kailangan niyang gamitin ang kanyang ultimate spell at ibuhos ang lahat ng kanyang mana dito, ngunit hindi siya nabibigyan ng devil ng pagkakataon upang gamitin ito. Biglang sinabi ni Allen na magiging commander-in-chief daw siya ng kanilang bansa, kaya naman bigla itong sumugod at sinabing hindi raw siya pwedeng matalo ngayon pero pinigilan siya ni Zenon dahil mamamatay lamang daw ito sa kanyang gagawin. Sa pagsugod ni Allen ay nakita ni Zenon ng pagkakataon upang gamitin niya ang kanyang ultimate magic at magagawa daw niyang patayin ang devil, ngunit kasama si Allen, subalit kung hindi naman niya ito gagawin ay lahat naman sila ay mamamatay, pati na din ang mamamayan na malapit sa dungeon. Sa napakahirap na desisyon ay pinili ni Zenon ay sakripisyo si Allen alang-alang sa kaligtasan ng lahat at simula nun ay na-realize niya na kapag hindi ka malakas, ang emosyon na meron ka ay mababaliwala dahil ang may hina ay may tatapon lamang sa basura at doon ay nakapag-decide si Zenon na maging devil host upang mas maging malakas. Sa present ay pinakita si Zenon kung saan nakipag-deal ito sa kanyang devil na si Beelzebub na kung ibibigay daw sa kanyang puso ng isang devil ay ibibigay niya ang kanyang buong pagkatao. Kung magkakaroon daw sila ng kontrata ngayon ay magpapatuloy pa din ang Spade Kingdom and after that ay ibibigay pa din niya ang kanyang kaluluwa, kaya naman doon ay napapayag niya si Beelzebub na makipagkasundo sa kanya. Naibigay na ng devil ang puso na gusto ni Zenon at nang makita ito ni Yuno ay hindi talaga siya makapaniwala sapagat ngayon ay nagbago na naman ang anyo ni Zenon at biglang naalala ni Yuno na katulad din ito ng unang devil na kanilang nakalaban na si Sacred. Wika ni Zenon na ngayon daw ay taglay niya na ang puso ng isang devil ay mas malakas na ang kanyang kapangyarihan at naisip ni Langris na walang tao ang nakagawa ng ganong klaseng bagay. Biglang inatake ni Zenon si Yuno at sinabing upang hindi raw tamaan ng pana si Langris kanina ay iniiwas niya ng konti ang pag-asinta sa kanya kung kaya't hindi raw tinamaan ni Yuno ang kanyang puso dahil kung sinakripisyo lamang daw nito ang kanyang kasama ay tiyak na daw sana ang kanyang pagkapanalo. Napakaraming bone magic ang tumama sa katawan ni Yuno hanggang sa mapunta ito sa pader at kanyang napagtanto na ganap ng isang devil si Zenon ngayon. Nakulong si Yuno sa loob ng special magic ni Zenon at sa loob nito ay biglang naglabasan ng napakaraming buto sa kanyang likuran upang siya ay tapusin na. Pagkatapos noon ay pinakita na lamang na bagsak na si Yuno at wala nang malay, samantalang si Langris ay handa pa din kalabanin si Zenon kung kaya't sinabi ni Zenon na tatapusin na raw niya ang paghihirap ni Langris. Madaming pag-atake ang ginawa ni Zenon kay Langris, subalit biglang dumating si Pinral upang siya ay iligtas at naalala ni Zenon si Pinral nung huli silang magkita nito. Tanong ni Langris ay naroon na naman daw ba ang kanyang kapatid upang siya ay iligtas? Sagot naman ni Pinral ay mali daw siya nang iniisip dahil naroon siya sapagat kinidnap daw ni Zenon ng kanilang kapitan, kaya naman ay pagiganti niya raw ito. Gaya ng nangyari kay Yuno ay napalibutan silang dalawa ng special magic with bone magic ni Zenon at dahil si Pinral ay nasa loob ng mana zone ni Langris ay magagawa niyang gamitin ang kanyang spell at doon ay nagawa nila makapag-teleport sa likuran ni Zenon at sinabing kung magtutulungan daw silang dalawa ay magagawa nilang labanan ng katulad ni Zenon. 3 chapter muli ang natapos natin mga kaibigan, kaya naman hanggang dito na lamang muna ang ating video and don't forget to follow and like my page. Goodbye!